Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay August 25 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, si Bakan sa DPWH lumarga na. OCD, DILG, mga LGU, kinalampag sa bantang bagyo at habagat. Pangulong Marcos binira 260 million pesos rock shed sa Cannon Road. Konektadong Pinoy Bill, hinayaan na maging batas. Walang Pinoy na nasawi sa New York tourist bus crash ayon sa DFA. Balita sa ibang dagat, tulay sa China, gumuho 12 construction worker, patay. Sa balitang lokal, Congresswoman Arenas nanawagan ng agarang aksyon kontra online gambling. Mga tradisyonal na laro muling binuhay sa iskultura. Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 1 bumisita sa bayan ng Bayambang. Higit 3.4 million na pharmaceries pinagkaloob ng DA sa Masigasig, Alitaya at Maasin Malabago Farmers Irrigators Association. Sa balitang pampalakasan, Iran kakasa sa FIVB Worlds. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang internal cleansing sa loob ng ahensya sa gitna ng mga aligasyon ng maanumalyang flood control projects. Nitong Biyernes, sinibak ni DPWH Secretary Manuel Bunoan si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcala at iba pang opisyal ng District Engineering Office kasabay ng inilabas na show cause order laban sa kanila na hinihiling na ipaliwanag ang mga ghost projects. Sinampulan din ni si Isabelo Baleros, hepe ng Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office na inilipat sa DPWH Metro Manila 3rd Engineering Office sa ilalim ng NCR Region at pinalitan si Engineer Ruel Umali alinsunod sa memorandum na inilabas ni Bunuan. Nabatid na humiling umano si Baleros na mailipat ang pondo para sa ilang proyekto ng Las Piñas mula sa kanyang district office papunta sa regional office ng DPWH sa NCR nang hindi kinukonsulta ang tanggapan ng alkalde, ang opisina ng kinatawan ng Kongreso, City Engineering Office o Sangguniang Panlungsod. Sentro ng kontrobersya ang 140 million C5 diversion road projects sa barangay Manuyo 2, ang pinakamalaking alokasyon mula sa kabuang 450.5 million pesos na pondo para sa infrastruktura ng Las Piñas ngayong taon. Ganap ng batas ng Konektadong Bill o Pinoy Bill o Open Access and Data Transmission Bill ayon sa Malacanang nitong Linggo, Agosto 24. Lapse into law na po, paglalahad ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang nasabing batas na naglalayong palawakin ng internet access, ma-streamline ang licensing process ng mga internet service providers at mahikayat ang mga bago at maliliit na kumpanya na pumasok sa industriya. Ngunit ayon sa ilang grupo, posibleng magdulot ito sa seryosong problema sa pambansang seguridad at regulatory gaps. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Linggo na walang silbi at isang uri ng economic sabotage ang 264 million pesos na rock shed sa bayan ng Tuba, Benguet. Nagtungo sa Benguet si Pangulong Marcos upang siyasatin ang rock shed na dapat ay magsisilbing proteksyon sa Cannon Road mula sa pagguho ng lupa. Kasama ni Baguio City Mayor
Benjamin Magalong muling nagpahayag ng pagkadismaya si Marcos matapos makitang nasa precarious condition ang 264 billion pesos na proyekto ng DPWH na natapos noong November 2024. Bumagsak ang ilang bahagi ng struktura ng hampasin ng Bagyong Emong ang rehiyon nitong Hulyo. Ang Kenneth Road ay isa sa pangunahing daan patungo sa Baguio City at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Iginiit ni House Deputy Speaker at Zambales Representative Jefferson Conghun ang pangangailangan na ipakita ng Pilipinas sa mundo na hindi ito protektor ng mga inaakusahan ng trafficking at pang-aabuso sa kababaihan at mga bata. Ginawa ni Conghun ang pahayag kasabay ng kanyang pagsuporta sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos upang harapin ang human trafficking at child abuse cases na sinampa ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa mambabatas, noong 2002 ay niratipika ng Pilipinas sa United Nations Convention Against Transnational Organized Crime o ang Palermo Convention na nag-obliga sa mga kalahok na estado na usigi ng mga trafficking offender at protektahan ang mga biktima. Inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino ang namatay sa aksidenteng kinasangkutan ng isang tourist bus sa New York City. Sinabi ni DFA spokesperson ang Angelica Escalona, kinumpirma ng New York State Police na lahat ng mga pasahero ay natukoy na at ipinaalam sa kanilang next of kin ang nangyari kung saan sinabi rin na walang Filipino na nasawi. Una nang sinabi ng Philippine Consulate General sa New York na handa silang tumulong sa mga biktima kung kinakailangan. Nitong Sabado, isang tourist bus na galing sa Niagara Falls patungong New York City ang nawala ng kontrol at naaksidente sa Interstate 90 sa New York. Ang Office of the Civil Defense sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong suporta ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ay pinagting ang koordinasyon nito sa Department of Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan upang palakasin ang mahakbang sa kandaan sa sakuna habang patuloy na nararanasan ng bansa ang epekto ng habagat at binabantayan ng isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may mataas na posibilidad ng naturang LPA ay mag-isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Katagaran kumikilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang posibleng pinsala. Kabilang dito ang pag-activate at pagpapatuloy ng operasyon ng mga emergency operation centers, paghanda ng mga evacuation sites at paglalagay sa standby ng mga rescue unit at supply na tulong. Isang low pressure area o LPA ang namataan ng Pag-asa na posibleng maging tropical depression na tatawaging Bagyong Jacinto. Ayon sa Pag-asa, ang nasabing LPA ay namataan alas 3 ng madaling araw sa layong 445 kilometros sa Hinatuan, Surigao del Sur, na kung saan kung lalakas ay panibagong bagyo na naman kasunod ni Isang na lumabas na sa Philippine Air Responsibility noong Sabado ng umaga. Ayon sa Pag-asa, ang LPA ay kumikilos sa bahagi ng Visayas at Mindanao na patuloy nilang binabantayan. Sa ating balita sa ibang dagat, hindi bababa sa 12 construction worker ang nasawi at 4 pang nawawala matapos gumuho ang under construction railway bridge sa ibabaw ng isang pangunahing ilog sa China. Nasa tulay ang 16 na manggagawa sa lalawigan ng Qinghai nang maputol ang isang kable ng bakal bandang alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes, Agosto 22, habang isinasagawa ang tensioning operation ayon sa Xinhua. Ginagamit sa paghahanap sa mga nawawala ang mga bangka, helicopter at mga robot. Ayon sa China Daily, ang tulay ay may habang 1.6 kilometro at ang deck nito ay nasa 55 metro o 180 talampakan. Ang taas mula sa ibabaw ng ilog sa ibaba. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nanawagan si Pangasinan 3rd District Congresswoman Rachel Arenas ng mas maigting na aksyon mula sa pamahalaan laban sa lumalalang problema ng online gambling sa bansa na aniya ay nagdudulot ng pagkawasak ng mga pamilya at pagkakakulong ng mga kabataan sa sugal. Bilang Vice Chairperson ng House Committee on Games and Amusement, iginiit ni Congresswoman Arenas na hindi dapat hayaang lumaganap pa
ang mga illegal na online gambling applications na madaling ma-access sa cellphone, walang regulasyon at hindi nagbibigay benepisyo sa pamahalaan. Sa ginanap na kamakailan na budget briefing ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office, sinabi ni Congresswoman Arenas na ikinatuwa niya ang pagtutol ng dalawang ahensya sa pagdami ng online na sugal sa bansa. Binigyan din niya na ang mga illegal na sugal sa cellphone ay nagiging daan sa mas madaling access ng publiko sa pagsusugal at nagdudulot ng mas malaking panganib. Gayunpaman, iginit niya ang pangangailangan ng malinaw na plano at datos kaugnay sa paglaban dito. Muling binigyang buhay ang mga larong kinalakihan ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng eskultura o pamana ng lahing Pilipino, Laro ng Lahi 2025 bilang parte pa rin ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025. Ginanap mamakulin ang pagdiriwang nito noong Agosto 21 sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park at nilahukan ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng Sangguniang Kabataan ng Bayambang, katuwang ang Local Youth and Development Office at Bayambang Poverty Reduction Action Team bilang bahagi rin ng selebrasyon ng ika-8 anibersaryo ng Revolusyon Laban sa Kahirapan. Ayon sa matag-organisa, layunin ng programang ito na ipaalala sa susunod na henerasyon ang mga mayamang kultura sa pamamagitan ng mga tradisyonal na laro, partikular na ang mga parlor games. Malugod na sinalubong ni Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Genevieve Uy si Regional Director Lawrence Mina ng Office of Civil Defense Region 1 sa kanyang opisyal na pagbisita sa bayan ng Bayambang. Sa isinagawang dialogo, tinalakay ang naging epekto kamakailan ng pagbaha sa bayan, partikular ang kaugnay ng mga kailugan sa mga karatig bayan at ang mga posibleng hakbang upang maiwasan o mabawasan ang pinsala ng mga ganitong uri ng kalamidad sa hinaharap. Layunin din ng pagbisita ng Regional Director na personal na masuri ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan ngayong panahon ng tag-ulan. Bilang bahagi ng aktibidad, tumuloy ang grupo sa Bakit-Bakit Check Gate sa Barangay Bakit-Bakit sa bayan ng Rosales, kung saan napatunayan na ang tubig mula sa Tutunugen Creek ay direktang dumadaloy sa Ilog Agno. Ayon sa pagsusuri, ito ay may karagdagan o nakakadagdag sa antas ng tubig na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga bayan ng Alcala, Bautista, Bayambang at iba pang lugar sa Lower Agno River Basin. Samantala, dumalo sa nasabing aktibidad ang mga City at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office mula sa bayan ng Villasis, Labrador, Alaminos, Dagupan City, Bautista, Rosales at San Carlos City. Ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng DA Regional Field Office ang kabuang mahigit 3.4 milyong halaga ng farm machineries sa Masigasig Alitaya Farmers Irrigators Association Incorporated at Maasin Malabago Farmers Irrigators Association ng Mangaldan ngayong Biyernes, Agosto 22 sa Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Santa Barbara, Pangasinan. Bahagi ito ng RICE program ng DARFO1 na naglalayong palakasin ang produksyon ng palay sa mga kanayunan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at episyenteng kagamitan. Kabilang sa may pinagkaloob ay isang rice combine harvester na nagkakahalagang mahigit o halos 2 milyon para sa Masigasig Alitaya Farmers Irrigators Association at isang 4-wheel drive tractor na may kumpletong accessories na nakakahalaga ng 1.480 million para sa Maasin Malabago Farmers Irrigators Association. Inanunsyo naman ng Department of Education Region 1 na tiyak na makukuha bago mag-Setyembre ang DepEd Medical Allowance. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang iniutos ng DepEd Region 1 ang agarang pagproseso at pagpapalabas ng medical allowance para sa lahat ng kwalipikadong guro at kawani ng DepEd. Ito ay sa tulong ni Budget Secretary Amena Pangandaman at ang buong Department of Budget and Management. Ayon pa rin sa DepEd Region 1, ang medical allowance ay dapat matanggap bago o hanggang August 31 ngayong taon. Ito ay bahagi ng mas pinaigting na pangangalaga at suporta sa mga lingkod bayan sa edukasyon. Isinagawa ng isang gabi at binigyang pagkilalang serbisyo at dedikasyon
ng Task Force Kapatid Volunteers sa kanilang pagtulong upang may balik ang supply ng kuryente sa 39 na barangay sa siyudad ng Alaminos. Ipinabot naman ni Mayor Art Brian Celeste ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa sakripisyo ng mga linemen mula sa Panelco 1 sa pamumuno ni General Manager Attorney Napoleon Segundera, pati na rin sa Electric Cooperative sa ilalim ng NEA, PhilReca, Easy Task Force Kapatid at sa M. Abara Trading and Construction Services Incorporated. Ibinalita naman ni Congresswoman Gina De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan na nasa 1,842 na kanyang mga kababayan mula sa Dagupan, San Fabian at Manawag ang nabigyan ng ayudang tupad. Ito ay tulong mula sa pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinangunahan ni Congresswoman De Venecia at DOLE Region 1 Director Ezekiel Guzman ang pamamahagi ng tupad o ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers noong August 22. Ito ay naging posible dahil sa pakikipag-ugnayan ng tanggapan ni De Venecia sa DOLE para mabigyan ng emergency employment ang mga kabaluyan niya na naapektuhan ng ang paghahanap buhay nitong huling bagyo. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng kaukulang sahod kapalit ng kanilang Cash for Work community service sa loob ng 10 araw. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Pamumunuan ni Asia's Best Opposite Spiker, Amin Esmael Neshad, ang Iran team na makakasama ang Alas Pilipinas sa Pool A ng 2025 FIBA Men's World Volleyball Championship na hahataw sa SM Mall of Asia Arena. Unang makakalaban ng Alas Pilipinas ang Tunisia sa opening day ng World Championship alas 6 ng gabi sa September 12 habang titipain naman ng Pinoy Spikers ang Iran sa September 18 alas 6 din ng gabi. Samantala sa volleyball pa rin, lalapit ang PLDT sa kanilang ikalawang sunod na finals appearance sa pagharap sa guest team na Kobe Shinwa University sa 2025 Premier Volleyball League Invitational Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Yung pagbalita ko po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para gireng. Oras po natin alas 5:22 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo.
Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Orasan po natin mga kaibigan, alas 5:28 po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Yan, nagising ako ng 3:30. Hindi na ako natulog. Congratulations. Oo. Pero merong mas maaga nagigising sa atin. Alas 3. Naka-tune in na sa ano. At nilalakasan talaga nila yung radyo nila. Kasi para daw medyo ambilungat. Para daw nabulabog iraman niya ni. Doon ako natawa. Pambulabog na pambulabog na masamang espiritu. Yun daw yung siyempre may maingal. At siya si Grace Matro. Ayan. Kaaron Grace Matro, good morning at maraming salamat. Pero yung nanay niya, tsaka to, patan, kami karon may wala radyo. Siguro boses ng tingara. Boses ko. Tapos may 92 years old na nakapansalita kantod. Mata-mata ba ka manaya? Malinaw ang kanyang mata. Pero tutuwa lang ako kasi yung yung pag-ibaga to, mata-mata ka kasi hindi naman daw mataba yung boses ko. Yan. Good morning mga kaibigan. Holiday ngayon po ay si Nanay Daddy. Dading. Nanay Dading ng Barangay Tubang. 92 years old. Sa pambili bang ko si Kato, mas takil ni wrinkles ko. Ang kinis na mukha. Good morning po sa inyo at syempre sa lahat ng taga Barangay Tubang. Kasama na rin dyan si Achicora Aquino at Kuya Mar. So ngayon nga po Lunes, Walang August 25, wala pa ring pasok dahil National Heroes Day. Pero makulimlim ang kalangitan at kahapon ng hapon ginulantang ng malakas na ulan at hangin
Hindi lang dito sa Dagupan, hindi lang sa Pangasinan, sa iba't ibang lugar. Nakikita Oo. ko yung mga post sa La Trinidad, Benguet, dun sa ang lakas Grabe. ng ragasan ng tubig pababa. Grabe yun, buti dumaan sa Mount Tatoy Dalan to. Hindi siya dumaan sa mabahay. Mhm. Dumaan sa kalsada. Mhm. Hindi kasi tapos yung mabahay safe na safe. Ka- Ang Tatoy Dalan. Kaya sabi ko nga, buti nila, hindi pa ako nakaalis papuntang Tondaligan. Siyempre, pag ganyan, kung yung lugar nyo, lalo na yung bahay nyo, ay bigla na lang nagkakaroon na, nagiging pond, ay babantayan ko yung flooring para mapipigilan ko yung tubig. Para maitaas yung mga kailangan itaas. Pero lakas, pati hangin, kulog, kidlat, nagigulat ang mga aso. Kaya ang ko kanina, tumawag agad ako kasi pagka ganyan, konting ulan lang. Kasi nga minsan kahit wala ulan, bumabaha eh. Buti naman wala naman. Walang baha ngayon. Yan, update po natin, walang baha ngayong umaga. Wala bang high tide? Silipin natin siya mamaya. Kasi baka mamaya, imbaga tayo, ang kapoy dalap, nani. Kuhanan SY, ang kapoy dalap, tapos dalap. So kahapon nga, dahil biglang okay na yung umaga eh. Okay na yung buhay ng mga vendor ng umaga kahapon dun sa food hub sa Tondaligan. Nang hapon naman biglang umulan ng napakalakas. At ang matindi doon, yung malakas na hangin. Pero humina naman pagdating ng late afternoon or early evening. Pero ngayon makulimlim. Pag Ayan. ganyan kasi hindi ang hirap Basta hindi uulan, may konting baha. Ganun eh. Hindi, baliktad. Akala ko konting baha dahil sa high tide pero hindi uulan. Basta hindi ulan, may konting baha kasi nga high tide mamaya. Alas 12, 1.8. Naku po, tanghali. 1.8 meters. Wawa naman yung mga, lalo na dito sa Pero nung kailan ba, Sabado, hindi ba nagkaroon tayo ng nagkaroon ng site, Oo. save a site activity, bumaha. Tanong ko. Hindi ko alam. Kasi hindi ka dumaan dito sa downtown. Hindi kasi from Tondaligan, bumaba ako sa may Silverio sa tapat. Ayun. Tricycle na ako papunta ng Iniwasan mo itong para mabilis akong makarating sa area kasi baka wala na akong madatnan. So, iniwasan mo itong downtown area. Hindi na sadyang hindi na ako dumaan para mabilis akong makarating doon sa doon sa may Pangasinan Medical Society Hall. Kasi yun ang advice ko rin sa mga taga hindi taga rito na pupunta dito, dumaan na lang diyan sa Divinesia, diyan sa may NBI. So, wala na, kung sakaling doon, wala sila nakitang baha. Oo. Kung sakaling doon. Pero yon, ayan, mamayang tanghali, according sa ating mahiwagang kalendaryo, 1.8 mamayang alas 12 ng tanghali. 1.8, halos 2 meters. Oo, kasi yung last na 1.9, may may tubig na talaga yan. Okay, so Lunes po ngayon, walang pasok. The usual, walang flag ceremony, walang tawag nito, session. Walang magsusuot ng ng Filipiniana. Asian inspired o kaya Filipiniana. Ayan, kundi eto na yung pwede sila magtamad-tamad ng konti. At isipin mo, masarap na ulam ngayon, yung may mainit na sabaw. Oh, yun. Mainit na sabaw. Oo. Ako, ini-imagine ko kagabi pa, nilagang buto-buto ng baboy. O kaya yung paa. Yan. Iniisip ko lang yun, wala akong pambili. Masarap. Pero sarap yung mainit na Hindi. Tsaka masarap talaga yung makikain lang. Correct. Tapos Kahit na anong ulam nila, basta makikikain. yung tipong hindi mo na pahihirapan yung nag-iimbita o kaya yung nag-aanyayang, yung sasabihan ka ng, kain kayo dito ilang beses, kunyari kapag gusto mo namang kumain. pero pag ganon, pag ganon, medyo pag in-offer ka, kain tayo, medyo pakiramdaman mo at tignan mo. Baka yung courtesy lang kain tayo, pero ang pagkain niya yung nasa plato lang niya. Kasi tayo po mga Pinoy, tayo talaga yung tawag nito, hospitable. Kung minsan kakainin mo na lang ipapakain mo pa. Tapos sa burrito ka na, upot dala. Naalala ko lang kasi yung yung baliktad dala. Baliktad dala may bangus. Nasa side B na. Naalala ko lang kasi yung post na nakita ko kahapon sa alam mo yung mga TikTok o yung mga nagbo-vlog. Kain tayo, kontod sa may kaibigan niya na napadaan lang.
Talaga? Tapos isip niya, tinutuon naman. Pero yun lang yung nasa plato niya. Pero nitong mga kaibigan, nitong Sabado, nagkaroon ng project ang Inner Wheel Clubs of the Philippines kasama ang ginanap ito sa Pangasinan Medical Society building dyan sa may Babaliwan dito sa Dagupan City. Pero ang kasama po dyan ng Inner Wheel ay ang Philippine, sandali, para makuha ko yung buong pangalan ng kanilang organisasyon. Ito ay Northwest Luzon na nasamahan ng mga ophthalmologists. Yung anak pala ni Dr. Arlene Sanchez na siya ang National Chairman ng Committee on Health. Doktora din. At ito yung Philippine Academy of Ophthalmology Northwestern Luzon Chapter. Yan po ang kakolaborate ng Philippine Inner Wheel Clubs of the Philippines. Sa nasabing proyekto, ito yung libreng eye check-up at vision screening at ginanap nga nung Saturday at yung inaasahan. Actually, ang target ay nasa 150 to 200 na mga pasyente o yung mga beneficiaries, pero ang dumating mahigit 400. Mula sa iba't ibang lugar at syempre yung iba't ibang Inner Wheel Clubs dito sa District 379 ay meron silang mga naimbita na mga pasyente. Ito ay kaugnay pa rin sa observance ng Sight Saving Month na ang tema ay Mata Mo, Alaga Ko para sa Malinaw na Mundo. So yung mahigit 400 na yun na tawag nito, na serbisyon sila lahat. Naserbisyohan sila lahat. Check-up, eye drops, at saka tinignan yung vision nila kung kaya yung dapat ba silang bigyan ng salamin kasi meron ding, although limited yung reading glasses, medicines, vitamins, at thorough check-up kung nakita nila na may medyo nag-uumpisa na yung katarata o may katarata, ina-advisean nila na for a second check-up for possible operation. Yung kinakailangan. Pero yung iba pinapahinog pa, no? Pinapahinog pa. Pero yung iba dahil sa pagpapahinog, nasusobrahan, medyo lumalapit na sa blindness. Na overcook. Oo. Bukod sa mga syempre andon ang National Chairman on Health ng Inner Wheel Clubs of the Philippines, incorporated si Dr. Arlene Sanchez mula sa yung club nila dito sa Dagupan. Inner Wheel Club of Dagupan, kasama syempre ang District 379 at andun syempre ang club namin ni Kaaron Susan, ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan sa pangunguna ni President Mel. At meron ding dumating mula sa ibang division na meet natin sina President Tichi Barbadillo at saka ang kanilang Charter President Malu Ocampo mula sa Inner Wheel Club of Greater Nova. Yan, magandang umaga po sa inyo. Yun lang yung kanilang pinuntahan and then after that, uwi na rin syempre. Kasi parang hindi yung district activity. National activity yon. So, kasama yung iba't ibang mga districts doon. Kaya lang, yung iba, bahala na sila kung pupunta sila o hindi. Yung iba, sabi ni Dr. Arlene, eto nga, kasama yung districts 377 hanggang 386, sabi ni Dr. Arlene Sanchez, yung kaya wala yung mga representatives mula sa iba't ibang districts, bukod dito sa dumating na mula sa Inner Wheel Club of Greater Nova, kasi andun daw sila sa CDO, sa NBOT. Meron national, hindi nagpunta si doon. At nandun si DC Mary. Hindi ko na sila nung dumating ako, kalagitnaan na. Oo, wala siya kasi pupunta nga siya ng CDO. Hindi siya nakapunta. Ayan. Pero mamaya meron ding tree planting activity. Sana wag naman umulan para hindi naman sila mabasa. Pero nakikita ko ang dilim na langit dito. Diyan sa may parang part 2 naman ito, diyan sa yung tree plantingan natin noon, yung evacuation center diyan sa Malasiki at kasama nila si gusto maki-join ni Mayor Alfe Soriano, kaya iminog nila ng August 25 kasi nga August 25 walang pasok. Ayan. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin ha. Mamaya ipaparinig natin
nung Sabado pinarinig po natin yung speech ni mensahe ni Governor Monmon Gico III. Mamaya naman si Congressman Marco Huangco dahil binigyan siya ng chance. Sabi nga niya, salamat Governor at binigyan mo ako ng chance na makapagsalita ng konti. Tungkol ito dun sa paglulunsad ng River Restoration Project po dito sa lalawigan ng Pangasinan bilang permanenteng solusyon daw sa matinding pagbaha dito sa lalawigan. Pero mamaya po yan. Sa ating pagbabalik, oras po natin, ganap na alas 5:40. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ
Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras, alas 5:45 na po ng umaga. Isingit ko nga to, matagal na rin sila naghihintay. Mga MVL staff, sina Christy, Carol, Kathy, Melody, Maribel, Fatima, Aloy, Potpot, MJ, at mga estudyante. Naku, ang pangalan yung mga estudyante ng mga staff daw ng MVL. At saka siyempre si Yam at saka si Norman Lavo ng Mangin. Okay, ng Mangin. Good morning sa inyo at good morning din sa mga taga dyan sa may PNR site sa Mayombo at syempre sa mga taga Highlander. Yan, lalo na sa mga nababaha dyan. Kahapon mataas na naman dyan sa Mayumbo. Ay, ang bilis tumaas dyan sa may mula doon sa bahagi ng tapat ng BHF. Oo, merong hanggang papunta dito. Merong sa may nag-post. Perez Junction. Tapos, syempre, dahil hindi pa tapos yung PNR Road, yung ginagawa, kakaroon ng tubig dun sa kalsada. Tapos maputik. Mm-hmm. Okay, Kylie, ready na ba yung Kasi, itong may mga proyekto na kuminsan hindi nagtutugma ang gusto ni Governor at saka ni Congressman Marco Juanco na kuminsan iniisip na iba na meron talaga silang, may mga alitan na sila. At ginagamit ng iba para pagsabungin. Oo, pero yun nga, minimaintain nila yung kanilang friendship hanggang sa siyempre kasi kapag katrabaho, ito yung gusto mo, ipipilit mo. Pareho, kung ano yung gusto ng isa, yun yung ipipilit nila. So, may paliwanag doon. Pero sa interview na natin, yung paliwanag doon. Pero bigyan muna natin ng, kung malinaw, parang nung last week, trinay lang natin, malinaw naman yung kay Governor. So, try din natin kung kakayanin yung mensahe ni Congressman Marco Juanco na 2nd distrito. Allowing me a few words in this hearing, in this presentation. I would like first to set the tone of what I'm about to say. And it all began in our campaign for the 2022 election. In 2021, we started going around the district, the province, and we railed against black sand mining. In particular, I have videos to show you, railed against black sand mining, not because it is evil per se, but because at that time, the proceeds from black sand mining were only enriching a family. I have always been of the belief that mineral extraction, use of the resources of a country, of a province, should redound to the benefit of the people. And so if we can do that, here in Pangasinan, I will be all for it. I want to thank the ENR for explaining the geology of the river delta, the basin, which has truly enlightened me and guided me in my policy making. This river basin that we have here, if I'm not mistaken, is the second largest river basin in the entire Philippines. Nung araw po, ang ating baybay ay nandun po sa
bayan sa siyudad ng San Carlos. Over thousands of years, because of accretion, because of the material being brought down into the sea by our very large rivers, have caused the beach to move forward and form a river delta. The natural way of a river in a river delta is that over time, bumababaw po ang ilog, lumilihis po ang ilog dahil hindi na po makadaloy. And yung overflow po is what forms the land of the delta. Hindi na po katanggap-tanggap yung natural na prosesong iyan pag marami na pong tao. Pag may mga communities na along the delta. And so, one of the ways to solve it is to dredge the Agno River, for example. That is the main river which affects my district, the 2nd district of Pangasinan. Let me announce my initiative to define the river through a center line, a width, and a depth through a Republic Act. So gusto ko pong isabatas, sana po tulungan ako ng mga kaibigan kong politiko rito, ni Governor, na maisabatas po natin na defined na po ang takbo at daloy ng Agno River. So hindi na po natin papayagan ang accretion at erosion. Ang dredging po nagiging delikado pag lumalim po ang ating dredge kung hindi po natin i-reinforce yung riverbank. Kung ano po ang disenyo ng lalim ng ilog sa isang lugar, ang reinforcement po na kailangan sa riverside is greater than 2 times the depth of the dredging para hindi po mag-collapse. Ngayon na meron pong paraan si Governor na libre yung dredging na yan, ang pera ng gobyerno po ay pwedeng mas i-concentrate sa reinforcement ng ating mga riverbank. Yun po ang aking hahanapin, hihingiin sa national government. Dito po sa bunganga ng Limahong Channel, we are seeking the assistance of the Japanese government to develop a deep port and a path to the sea. Nasaan na yung picture, please? So kung magiging pong 20 meters ang lalim po ng maa-access ng barko, we need at least 40 to 50 meters ang lalim po ng ating tubular piles. Ito po, once the river has been physically defined through a Republic Act, development and maintenance of it to remain flood-free becomes implementable and predictably sustainable. Yun po ang end result po na gusto nating mangyari at the end of the day. I am pleased to announce that the Governor and I have talked about this, and one of my big concerns was the lack of replenishment from the river
if we will dredge the river and use the material. So he has committed that at least 13 million cubic meters of tambak, of spoils of the dredging, hahatiin po ng Lingayen and Binmalay. Gusto po natin magkaroon ng lugar na may stockpile ng libreng tambak para sa mga residente ng Lingayen and Binmalay. As well, I want to thank the DENR for finally recognizing human intervention called beach nourishment. Ang materyales po na i-dredge natin sa Limahong is identical to the material we find in our beach from Lingayen to Binmalay. Doon po sa barangay Sabangan, boundary ng... So ayan, bahagi po yan ng, mahaba pa yun ng mensahe po ni papaliwanag ni Congressman Marco Wangco tungkol po sa mga isasagawang project. Ito yung para itong dredging dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Nung una kasi, parang nagkakakontra nga, although si Governor hindi rin siya sasalita, pero meron sinasabi noon si Congressman Mark na tinututulan nga niya yung dredging nga na kukunin yung silt, ilalabas. Silt, oo, ilalabas. Pero yun, nakasundo sila yung silt na makukuha sa Lingayen at saka sa Binmalay, hindi siya ilalabas. Mm-hmm. So, yun yung pero hahanap sila ng kasi ang naging niya, parang isa sa nakita kasi niya, sa gabi daw, mayroong mga naka-tricycle, naka-Isuzu, naka-truck, pinapala yung kumukuha sila ng buhangin. Yung sand beach. So, sabi ganon, mauubos yun kasi ginagamit na panambak. Siyempre, pagkagabi, hindi naman yun nababantayan. So, mauubos yun. Kaya nga, naisip niya, kailangan, dahil nga dito nga sa central nga, ang Lingayen at saka part ng Lingayen at saka Binmalay, part ng Central Pangasinan, isa yan sa mga nababaha. So, hahanap siya ng, meron daw, sabi niya, yung sa interview, may mga peace fund naman na ayaw na rin nilang mag-peace fund. Oo, so, mas gusto na nila real estate. So, imbakan na yun. Tatambak doon. Papayag sila, sabi, tatambakan namin yung lupa nila, pero mag-apportion din sila ng pagtatambakan din ng mga silt na para makakakuha yung kanyang mga kababayan ng libreng panambak. Pero, sabi niya, dapat meron din yung parang semblance of control. May regulation pa rin para hindi yung, kuha ng kuha o kung sino-sino na lang. Para naging quarrying lang. At saka dapat, sabi niya, doon lang mismo si Katayog, tayo na yari mga ladiman. So, kung taga Binmalay ka, sa Binmalay mo lang ilalagay. Tapos, sabi niya, kumbaga may record para alam nila itong ilang kubikong ito napunta sa lupa doon. Baka mamaya iisa, dalawang tao lang panambak na ng buong properties nila. Sabi ko, sana all. Kasi nga, may mga dredging din na nangyayari, alam natin dito sa Dagupan, naririnig din natin na pwede naman kumuha. Pwedeng, kaya lang hindi naman alam kung saan. Pero ito, magkakaroon ng i-identify. Pero sa Binmalay natin, hindi pa siya wala pa yatang na-identified na pagtatambakan. Pero sa Lingayen, para meron na. Para alam nila kung saan sila kukuha ng libreng panambak. Ayan. Pero yun nga, hindi ka pwedeng kumuha. At least controlled. Ilan? O saan pupunta? Anong paggagamitan? So, merong mga ganun pang Hindi ka basta-basta libre ako kuha ng congressman. Ganyan. Sige lang, sige. Dapat lahat may regulasyon. True. So, ayan. Sabi ko nga, sana din dito sa Dagupan, mas kailangan natin dito. Marami talaga nangangailangan ng panambak dito sa Dagupan. Kaya, sana may maisip din na ganyan. Kasi nga, tuloy-tuloy din naman yata yung dredging din na ginagawa dito sa Dagupan. Sana rin mabigyan din ng pagkakataon. Yung mga lalong-lalo na yung mga talagang, kasi sinasabi nila, sumabay tayo. Kasi pag itinataas yung mga kalsada, sumabay yung mga bahay. Wala namang pang sabay. Correct. Gaya namin, ay kalahati nung old house yung tinitirhan namin dyan sa may PNR Road Plus single story.
So alam na natin nung old house wad tan lamay kimus naglanan saman. So napakalaking mahirap, madaling sabihin pero mahirap on the part ng Kaya nga. nakatira o kung sino man yung sumabay kung wala ka naman budget, lalo na Ang pag dami nagsasuggest nga na ganyan. Yun, sumabay kayo. pag single story, tataas mo yun, parang bagong bagong bahay. So, parang yan, gusto ko man pumunta sa sa Malasiki, ayoko namang umalis ng bahay. Babantayan ko yung flooring namin kasi mamaya pag dire-diretso bubulwak na naman yung tubig. Parang kahapon. Parang pala gwardiya doon na. Ginagwardyahan ko yung flooring namin. Siyempre yung bitak doon na lumalabas yung tubig. But anyway, gusto nating batiin si Sir Dr. Arnulfo Tirao ng Dagupan City National High School, Senior High School sa kanyang recognition na kanyang natanggap 2025 natatanging dalubguro sa Filipino. Ayan, good morning po and congratulations. And good morning din kay former Congressman ng 2nd District, former Mayor ng Lingayen, Leopoldo Batawil. Magandang umaga po, sir, and we miss you. Good morning, sir. Evelyn Soriano Paragas, Rafael Acosta Mangalyag Jr., saka si Miriam Valdez Labo nanonood. Cecilia Morante, good morning din. Lalo na kay Yayo Yokot Batutay, gusto ko silang mamit. Si Briones Gemini Lifeika, good morning din. At saka, good morning daw mga beauties. Good Pero morning second po. si Nanay Dading. Pero beauty naman, kung mataba-taba kanto. Pero beauty rin, kung Inayunan niya. Oo, inayunan na rin niya nung matagal. Gian Magsan, good morning. Ernesto Musada, tsaka si Ben Gabo Villanos, Oscar Dolermente, tsaka si Eli Ramos Ferreira, tsaka syempre si Mamata Entropa. Mamata and Tropa, good morning. At saka si DCV yan. Denise Chua Armas, good morning. Maaga rin nagigising si DCV yan eh. Tsaka syempre, naghihintay din sila Jerome, sila JR, si Kuya Polly, tsaka nadagdagan si Daniel. At good morning kay Madam Roske. Good morning sa inyo at mga kasamahan natin si Kuya sa Benji Tan, maagang nag-chat. Yan, baka makalimutan ko. Kuya Benji, good morning. Good morning Kuya Benji Tan. Yung mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club, District 379, na yung iba't ibang club na pupunta sa Malasiki para sa tree planting. Magandang umaga po sa inyo. Kay Marie at kay Nino sa Lingayen, good morning. Ayan. So, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang to, balita at komentaryo kami po yung mga nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, nagliling.